Pigilan mo yan. Hindi masarap ang karne ko. Kapatid, kami ang mga kaluluwa ng 7 dakilang ninuno ng Dao. Nandito kami para maghintay sa tagapagmana ng ating sekta. Kakaiba at pambihira ang iyong pangangatawan. Kaya saluhin mo itong mabuti. Ito ang iyong nakatakdang kapalaran. Ito ang pinagmulan ng kapangyarihan ng 7 dakilang ninuno ng Dao mula pa noong unang panahon. Sabog na ang katawan ko. King, may natuklasang akmang host, na-activate na ang system ng walang hanggang supremo ng sekta. Nangyaring pumili ng premyo para sa baguhan. Una, pinakamataas na antas ng espiritual na ugat. Ikalawa, mahiwagang armas ng walang kamatayang hari. Ikatlo, pagsamahin ng 7 kaluluwa, at ipatawag ang 8 dakilang protector ng walang kamatayang emperador. Ang mga antas ng kultibasyon sa kontinente ng Tayangzuan ay pagsasanay ng chi, pagbuo ng pundasyon, gintong ubod. Batang espiritu, pagbuo ng kaluluwa. Walang kamatayang hari, walang kamatayang kagalang-galang. Walang kamatayang emperador hanggang sa maalamat na antas ng ninuno ng Dao. Premyo para sa baguhan. Kailangan pa bang pag-isipan yan? Pipiliin ko ang ikatlong opsyon. Ako, si Protector Shu, ay nagbibigay galang sa pinuno ng sekta. Ako, si Protector Bai, ay nagbibigay galang sa pinuno ng sekta. Ako, si Protector Xing, ay nagbibigay galang sa pinuno ng sekta. Anak ng 7 ninuno ng Dao, 8 dakilang protector. Anong klaseng malupit na misyon ito? Ayos. Mula sa araw na ito, Protector Shu, ikaw ang hahawak sa mga parusa. Protector Bai, ikaw ang mamumuno sa mga porma sayon. Protector Xing, ikaw ang bahala sa depensa. Masusunod po. Sira-sira na ang sektang ito. Wala man lang matinong pasukan. Huwag po kayong mag-alala, pinuno ng sekta. Nandito po ang inyong abang lingkod. Kahit na dumating pa mismo ang isang walang kamatayang emperador, hindi sila makakapasok kahit isang hakbang. Kung gayon, ipinapaubaya ko na sa iyo ang pag-aayos ng malaking porma sayon na nagpoprotekta sa bundok. Tuyo na ang espiritual na enerhiya sa lugar na ito. Baka matagalan bago muling makabangon ang ating sekta. Ayos lang. Ngayong nandito na ako, tiyak na makakabalik ang sektang Taikang sa rurok ng tagumpay. Mangyaring tumanggap ng unang direktang disipulo sa loob ng 3 araw. Bigo ang misyon. Lilipulin ang host. 3 araw. Saan naman ako makakahanap ng henyong magiging disipulo sa liblib na bundok na to? Hay! Hayaan mo na nga, magpapahinga muna ako sa tahimik. Protector Shu, Protector Bai. Ilabas niyo ang puwersa ng Immortal Emperor. Linisin ang mga hamak na halimaw sa kabundukan ng Luoxia. Ang lakas ng loob nilang maghasik ng lagim sa teritoryo ng Taikang. So Ben Yuan, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Nagsasagawa ng misyon ng sektang Blood Shadow. Mamamatay ang haarang sa daan. Ang yabang naman ng sektang Blood Shadow na yan. Mukhang kusa nang lumapit sa akin ang magiging unang disipulo ko. Protector Ye, asikasuhin mo sila. Sige, tumakbo ka pa. Bakit ka huminto? Pinatay niyo ang buong pamilya so. Hindi ba kayo natatakot sa parusa ng langit? Ito ang batas ng langit. Ibigay mo ang espiritual na kapangyarihan at tatapusin kita ng mabilis. Sino kang lapastangan? Ang lakas ng loob mong makialam sa sektang Blood Shadow. Matulog ka na ng mahimbing. Puro kapanlilin lang, sugurin natin, patayin siya. Isang pitik lang, pinatay niya ang isang nascent soul expert. Imposible to. Gusto kang kuning disipulo ng aming sect master. Sumama ka sa akin. Ang presensya ng porma sayon na to, mas nakakapangilabot pa ng 10,000 beses kaysa sa protective formation ng pamilya So. Sa ganyang kalakas na nilalang na namumuno, bakit tila isang wasak na lugar ang sektang ito? Sect Master, nandito na po siya. Minadali ang pagtatayo ng sekta kaya hindi pa ito naayos. Sistema, gamitin ang sect upgrade card. Ding. Gagamitin ng sect upgrade card. Nag-i-upgrade na ang mga bulwagan ng sekta. Sumuyo. May taglay na pambihirang espiritual na kapangyarihan mula pagkasilang. Ang kaysa isang nakaligtas sa pamilya So. Inimbestigahan mo ba ako? Dumadaloy sa katawan mo ang espiritual na enerhiya. Pero nababahiran ito ng matinding puot at dugo. Hindi mo may tatago yan sa akin. Isang pitik niya lang, napagaling na agad ang mga sugat ko. Gaano ba nakakapangilabot ang lakas ng sect master na to? Basta't makakapaghiganti lang ako. Iaalay ko ang buhay na ito sa pinuno ng sekta. Sa sektang Taikang, kayang-kayang pulbasan ng mga kaaway mo. Sumuyo, tinatanggap mo ba ako bilang iyong master? Ako po ang inyong disipulong si Sumuyo, nagbibigay pugay sa aking master.
Mabuti, ngayong kabilang ka na sa aking sekta. Ang matindi mong pagkauhaw sa hustisya. Ako na ang baalang tumapos niyan para sa'yo. Tagumpay ang pagtanggap ng disipulo. Gantimpala, pormasayo ng mga sinaunang Diyos. Gantimpala, puno ng kaliwanagan. Mga tagapagbantay. Nandito po, Master. Ibaw ninyo ang array disk na ito sa kabundukan ng Luoxia para protektahan ang buo nating sekta. Muyo, sumunod ka sa akin sa labas. Nakakatakot naman ang pormasyong ito. Pakiramdam ko, nakakulong dito ang lahat ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Ito ang pormasayo ng mga sinaunang Diyos. Sino man na mas mababa sa isang immortal emperor, ay agad na mamamatay kapag hinawakan ito. Naging hamog na mismo ang espiritual na enerhiya rito. Ito ang puno ng kaliwanagan. Kung mag-insayo ka sa ilalim ng punong ito, may iwasan mong magpadala sa mga inner demon. Tayo na, sasamahan kitang pumili ng tamang teknik para sa'yo. Master, mag-ingat po kayo, may kakaiba sa loob. Ito ang Secret Arts Pavilion mula sa sistema. Pero bakit may nararamdaman akong presensya ng isang halimaw? Isa lamang yang harang galing sa mga sinaunang bato ng teknik, pumasok ka na. Ang bilis naman itong tumugon sa kanya. Sadyang pambihira talaga ang kanyang katawang espiritual. Napakalalim naman ang teknik na ito, Myriad Rejuvenation Spell. Nawawala ang bar sa aking paglakas. Matagal na naipon, ngayon pakakawalan na. Lumalabas na ang aking espiritual na enerhiya. Mabasag. Maraming salamat sa inyong ibinigay na technique, Master. Umabot na po ako sa early golden core stage. Heto ang isang enlightenment pill at isang storage ring. Pumunta ka sa likod ng bundok para maghanap ng isang tahimik na kuweba upang mapatatag mo ng husto ang iyong bagong lakas. Masusunod po, Master. Pinuno, ang ikalawang pinuno at ang mga nagpunta sa bundok ng Luoxia. Basag na po lahat ng kanilang mga life tablet. Patay na silang lahat. Isa na lamang guho ang bundok ng Luoxia. Hindi ko po alam, pinuno. Ang tanging nalaman lang namin ay may lumitaw na isang malakas na harang sa buong bundok na iyon. Pinuno, matagal nang tahimik ang sektang Taikang. Baka may mga natitira pa silang miyembro na nagbabalik. HMP, wala akong pakialam kung may mga natira pa sa kanila. Sino mang manggaas pumatay sa mga tauhan ng sektang Blood Shadow, dugo rin ang ibabayad. Pero madaling napatay ng harang sa bundok nila, ang pangalawang pinuno. May kakaiba po sa harang na iyon. Ako mismo ang susugod sa kanila. Kahit anong klaseng harang pa yan, magiging abo yan sa mga kamay ko. Ikalat ang utos ko, tipunin ang lahat ng ating pinakamagagaling na mandirigma. Sumunod kayo sa akin at wawasakin natin ang bundok ng Luoxia. Masusunod po, mahal na pinuno. Pinuno, may harang po sa unahan. Isang simpleng ilusyon lang, gusto pa akong pigilan. Mabasak ka. Imposible ito. Ang buong lakas kong atake ay hindi man lang nakagasgas dito. Ang pinuno mismo ng sektang Blood Shadow ang lumapit sa sarili niyang kamatayan. Nakatipid pa ako ng oras sa paghahanap sa iyo. Pinuno, may mga maiingay na peste po sa labas. Hayaan niyo po akong tapusin sila. Sisiguraduhin kong walang makakaligtas kahit isa. Masusunod po, dudurugin ko pati ang mga kaluluwa nila. Magsanib puwersa tayo para wasakin ang harang na ito. Hindi ako naniniwalang magtatagal ang walang kwentang harang na ito. Sino ka? Kailan pa nagkaroon ng ganyan kalakas na mandirigma ang sektang Taikang? Mga hamak na insekto, hindi nyo na kailangang malaman pa. Ang yabang mo. Nag-iisa ka lang. Pero may gana ka pang haminin ng hukbo ng sektang Blood Shadow. Patayin nyo siya at kukunin natin ang kapangyarihan ng sekta nila. Ginamit ng pinuno ang pinakabuod ng kanyang dugo para gamitin ang pinagbabawal na sining ng Blood Shadow.
Paanong nangyari ito? Wala man lang nagawang galo sa iyo ang atake ko. Ngayon, ibabalik ko ang atake mo. Napakalakas ng kapangyarihang ito. Huwag. Patay na ang pinuno, tumakbo na tayo. Bilis, lumayo kayo sa halimaw na iyan. Anong klaseng harang ito? Ang sino mang manggahas pumasok sa sektang Taikang. Yan ang napapala nyo. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Ako ang magpapadala sa inyo sa pinuno nyo. Napakayabang, buuin ng forma sayo ng dugo, patayin siya. Master, parang awa nyo na. Susuko na po ang sektang Blood Shadow. Pinuno, nawasak na po ang sektang Blood Shadow. Naiuwi na rin po namin ang lahat ng nasa kabangyaman. Magaling ang ginawa nyo. Maaari na kayong magpahinga. Masusunod po, ako'y aalis na. Ting! Na-detect na nawasak ang sektang Blood Shadow. Tagumpay na nakumpleto ang misyon sa pagtanggap ng disipulo. Ibinibigay na ang mga pabuya. Host, mangyaring suriin at tanggapin. Ano kaya ang magandang ibibigay ng sistema ngayon? Ito pala ang mga pabuya ngayon. Ting! Binabati kita, host. Nakuha mo ang teknik na muling pagsibol. Nakuha rin ang pinakamataas na kalidad ng immortal na artepakto, ang kawa ng Siyam na Dragon. Kawa ng Siyam na Dragon. Isa itong banal na kawa para sa paggawa ng Payeldores. Si Muyo ay may likas na espiritual na pangangatawan. Tamang-tama sa kanya ang teknik ng muling pagsibol at ang sining ng paggawa ng Payeldores. Ting! Nakalkula na ang mga pabuya para sa misyon sa sektang Blood Shadow. Inilagay na ito sa imbakan ng sistema. Ang 100,000 Spirit Stones ay inilagay na sa kabangyaman. Bukas na ang autorisasyon para mag-recruit sa Outer Sect. Naibigay na rin ang mataas na antas ng espiritual na kayamanan, ang Tore ng Oras. Mangyaring pumili ng lugar kung saan ito ilalagay. Dahil sa 100,000 Spirit Stones na ito, ang isang araw sa loob ay katumbas lang ng 1 oras sa labas. Perpekto ito para mapabilis ang pag-insayo ng mga disipulo. Master, may kaguluhan po sa labas ng tarangkahan ng sekta. Sumusugod po ba ang sektang Blood Shadow? Naghahanap talaga sila ng gulo. Pero, ang sektang Blood Shadow ay barado na ngayon sa teritoryo ng King Ming. Master, ibig niyo po bang sabihin? Patay na ang pinuno ng sektang Blood Shadow at ang mga tauhan niya. Kumilos si Protector Bai at wala siyang itinirang buhay. Pati ang kanilang punong tanggapan ay pinatag niya sa lupa. Ang mahigit 100 inosenteng buhay mula sa pamilya So ay maaari na ring matahimik ngayon. Napakalaki ng utang na loob ko sa inyo, Master. Isinusumpa kong paglilingkuran ko ang sekta hanggang kamatayan. Tumayo ka na. Ikaw ang aking unang disipulo. Ang sekta na natin ang baalang maghayganti para sa iyo. Ito ang lihim na sining ng buhay at ang Siyam na Dragong Caldero. Tamang-tama ito para sa iyong katawan. Ang antas ng pamamaraang ito at ng Caldero ay mas malakas pa sa pinakatinatagong yaman ng pamilya So. May naitayo na ring sagradong tore ng oras sa likod ng bundok. Pumunta ka na roon para mag-ensayo, para mapalakas ang iyong gintong ubod. Masusunod po, Master. Hinding-hindi ko po sasayangin ang inyong mga turo. Ngayong matatag na ang pundasyon ng ating sekta, panahon na para maghanap ng mga bagong miyembro. Kailangan nating kumuha ng mas maraming panlabas na disipulo. Kakalipol lang natin sa Blood Shadow, pero may mga langaw na hindi takot mamatay ang gustong sumubok sa atin. Sa wasak na sektang ito, may nakatago palang ganitong kalakas na halimaw. Master, ano po ba yung kanina? Mga langgam lang yun, huwag mo nang isipin. Ito ang batas ng oras, kaya nitong baguhin ang daloy ng panahon. Ito ang sagradong tore ng oras. Isang araw ng pag-insayo sa loob ng tore, ay 1 oras lamang ang katumbas sa labas. 1 oras sa labas, naging 1 araw sa loob. Para itong pandaraya laban sa langit, ang mga pangunahing disipulo, ay pwedeng pumasok dito kahit kailan nila gusto. Habang ang mga ordinaryong disipulo ay kailangan ng puntos sa sekta para makapasok. Master, alam ko pong masyado pang mahina ang aking kakayahan. Kaya humihiling po akong makapasok sa tore para mag-ensayo ng matindi. Napakaganda ng iyong determinasyon. Sige, humayo ka. Huwag kang magpapagambala.
Ding, nadetektang pagpasok ng isang pangunahing disipulo sa tore upang mag-ensayo. Sinisimula na ang misyon para sa reputasyon ng sekta. Mga kinakailangan sa misyon. Sa loob ng isang buwan, kailangang maipakalat ang pangalan ng sektang Taikang sa buong timog ng rehiyong Qingming. Kapag nabigo, mababawasan ng 100 taong cultivation ang host sa timog ng rehiyong Qingming. Mukhang teritoryo yon ng sektang Qindian HMPH. Ganito ba kabilis mag-umpisa ang bagong pagsubok? HMPH, bawas ng 100 taong cultivation. Ang lupit naman masyado ng parusa ng sistemang ito. Master, ano po ang inyong utos? Mayroon bang mga masasamang cultivator na gumagawa ng gulo sa paligid ng bulubundukin ng Luoxia? Mahal na pinuno, may 17 kuta ng mga masasamang pangkat ang nakapaligid sa atin. Napakalulupit ng kanilang mga pamamaraan. Mabuti. Sila ang uunahin nating lipulin ngayong araw. Naghihintay kami ng inyong utos, mahal na pinuno. Tagapagtanggol Q, tagapagtanggol Bai. Lipulin ninyo ang lahat ng masasamang kultibador sa loob ng 3 araw. Ipakita natin kung sino ang nasusunod. Masusunod po. Ang ating katanyagan sa katimugang bahagi ng rehiyon ng Qingming ay magsisimula sa 17 kutang ito. Sa loob ng 100 araw mo sa tore, ay tuluyan ng naging matatag ang iyong kapangyarihan sa gintong antas. Maraming salamat po, Guro, sa pagpapahintulot na magamit ang sagradong tore. Handa po akong ibuwis ang aking buhay para sa ating sekta. Mabuti. Humayo ka at patuloy na patatagin ang iyong lakas. Qingon, dumating na ang dot mula sa lambak ng Shenbin. Pagkalipas ng 3 araw, ipapakasal ka roon bilang isang pangalawang asawa. Hindi ako magpapakasal sa sinuman mula sa lambak ng Shenbin. Gumagamit ng itim na mahika ang batang Panginoon nila at marami na siyang pinatay ng mga babaeng kultibador dahil sa pagpapahirap. Wala kang galang, isang malaking biyaya ang makapagsilbi sa batang Panginoon. Kailangan ng pamilyang Cho ang kasunduang ito. Ang tinatawag ninyong kasunduan ay paraan lang ng aking sariling ama, para ipagpalit ang aking sagradong katawan kapalit ng mga yaman. Lapastangan ka, Chu Qingon. Ganyan ba ang tamang paraan ng pakikipag-usap sa pinuno ng pamilya? Gagamitin ninyo ang buhay ng sarili ninyong anak para lang makasipsip sa isang makapangyarihang sekta. Nakakasuka ang pamilya Chu, dahil napakatigas ng ulo mo. Huwag mong sisihin ang iyong ama kung maging malupit ako sa iyo. Ang aking kapangyarihan. Tinanggalan niyo ako ng lakas gamit ang kadena ng espiritu. Manatili ka rito sa iyong silid sa loob ng 3 araw. Dahil sisunduan ka na ng mga tao mula sa lambak ng Shenbin. Pumasok na kayo, binibini. Huwag niyo na kaming pilitin na gumamit pa ng dahas. Napakalaki ng mundong ito, pero wala man lang bang makakapagligtas sa akin sa kulungang ito. Ha ha ha. Ang sumpang ito. Nilalamon nito ang aking katawan. Chu Wancheng. Ikaw, napakalupit mo, Qingon. Natauhan ka na ba? Nandito na ang dot mula sa lambak ng Shenbin. Ikaw mismo ang hiningi ng batang Panginoon para maging pangalawang asawa niya. Ito ba? Ito ba talaga ang landas na pinili mo para sa sarili mong anak? Ang mapili ng Young Master ng Xuanbing Valley ay isang malaking karangalan para sa iyo. Hindi ka maghahirap sa piling niya. Ilang babae na ba ang sinira at pinatay niya? Ang mapunta sa kanya ay parang pagiging isang laruan lang. Lapastangan, kailangan ng pamilya Cho ang proteksyon ng Xuanbing Valley. Magpapakasal ka sa ayaw at sa gusto mo. Mas gugustuhin ko pang sirain ang sarili kong kapangyarihan, kesa tumuntong kahit isang hakbang sa Xuanbing Valley. Dahil nasa iyo ang demonic seal, ni hindi mo magagawang magpakamatay. Manahimik ka dyan, at hintayin mong dumating ang mga susando sa iyo. Huwag mong isipin na ang yelo mong artifact ay makakatulong para patagilan ang oras mo. Maraming paraan si Valley Master Xiao para paamuhin ka. Lumayas ka, walang utang na loob. Young Master, basta-basta na lang nabura ang Blood Shadow Sect. Baka may nakatagong napakalakas na halimaw sa loob ng Taikang Sect na to. Balita ko, pati ang Sect Master nila ay doon din namatay. Hindi ba masyadong mapanganib na basta na lang tayo pumasok dito? Sa negosyo natin, impormasyon ang pinakamahalaga. Kapag nakipag-alyansa tayo sa Taikang Sect, makokontrol na natin ang buong timog. Nakukuha ang yaman sa gitna ng panganib. Kung makikipagkaibigan tayo sa misteryosong Sect Master, magiging kasing tibay ng bato ang posisyon ng Tianbao Pavilion. Hindi tumatanggap ng mga ordinaryong regalo ang Taikang Sect. Itago nyo na yan. Ako si Luo Lingzi ng Tianbao Pavilion, nandito para magbigay galang sa Sect Master ng Taikang. Maaari ko bang malaman kung ano ang itatawag ko sa inyo, Senior? Ako si Protector Ye. Kanina pa naghihintay ang Sect Master. Sumunod kayo sa akin paakyat ng bundok. Protector Ye, ano ba talaga ang pinagmulan ng Taikang Sect na ito? Isang simpleng protector pa lang, pero ganyan nakatindi ang aura niya. Gaano pa kaya kalakas at kakatakot ang Sect Master nila?
Ito ba ang Divine Tree of Enlightenment? Young Master, biglang umaapaw ang espiritual na enerhiya sa katawan mo. Huwag kang maingay, isa itong malaking biyaya. Ah, nakakatakot talaga ang nakatagong kapangyarihan ng Taikang sect na to. Mayroon pa silang pambihirang Divine Tree of Enlightenment. Naghihintay na sa loob ang Sect Master. Sumunod kayo sa akin. Nagbibigay galang po ako, Sect Master Lin. Ako si Luo Lingzi ng Tianbao Pavilion. Hindi mo na kailangang maging formal, Young Master Luo. Maupo ka. Nabalitaan kong may tsa ang inyong sekta mula sa banal na puno. Nais sanang bumili ni Lin Shi ng kaunti. Narito ang 1,000,000 espiritual na bato, kasama pa ng pambihirang bakal. 3 piraso kapalit ng 10 kilong tsaa. Ayos ba? 10 kilong tsaa lang pala. Pumapayag ako sa kasunduang ito. 1,000,000 espiritual na bato para sa 10 kilong tsaa. Hindi man lang siya kumurap, ibang klase ka talaga, pinunong Lin. Ang babaeng ito ay ang aking pangunahing disipulo. Si Sumuyo, ang aking pangunahing disipulo. Mukhang napakataas ng katayuan ng babaeng ito sa sektang Taikang. Binibining Luo, heto ang iyong tsaa. Bago lang timpla ang tsaa ng kaliwanagan na ito. Isa itong likas na espiritual na katawan. Hindi lang simpleng espiritual na katawan. Umabot na rin siya sa antas ng Golden Core. Ilang taon pa lang ba si Sumuyo? Kahit pa ang banal na dalaga ng sentral na sagradong teritoryo, ay malamang hindi pa aabot sa Golden Core sa ganitong edad. Binibining Luo, inumin mo na ang tsaa habang mainit pa. Mawawala ang espiritual na enerhiya nito kapag lumamig. Hindi lang magpapataas ng iyong cultivation ang tsaang ito. Kaya rin itong linisin ang iyong kaluluwa. Talagang hindi masusukat ang lalim ng pundasyon ng sektang Taikang. Pinunong Lin, narito ang 1,000,000 katamtamang antas na espiritual na bato at 3 piraso ng 10,000 taong gulang na pambihirang bakal. Pakibilang na lang po ninyo. Kasunduan, tinatanggap. Muyo. Ibigay mo ang inihandang 10 kilong tsaa ng kaliwanagan kay Batang Pinunong Luo. Binibining Luo, sadyang inihanda po ito ng aking guro para sa inyo. Pakiingatan po ninyo. Maraming salamat, Pinunong Lin. Sa hinaharap, kung may kailangan ng sektang Taikang, hinding-hindi mag-aatubiling tumulong ang Tianbao Pavilion. Walang anuman. Batang Pinunong Luo, gawin mo ang iyong nais. Hinding-hindi natin pwedeng kalabanin ang sektang Taikang. Kailangan ko itong iulat kaagad sa punong tanggapan. Kahit anong mangyari, kailangan nating makuha ang pabor ni Pinunong Lin. King, may natukoy na angkop na kandidato. Naglalabas ng bagong misyon sa pagkuha ng pangunahing disipulo. Kunin bilang pangalawang disipulo si Chu Tingon. At makakakuha ka ng immortal na antas ng pamamaraan. Ang sining ng malamig na bangin sa pagbubuklod ng langit at espiritual na ugat ng yelo. Isang katawan ng yelong jade na puwersahang pinigilan ng selyo ng demonyo. Nadudurog na ang kanyang spirit root. Nasa panganib ang buhay niya anumang oras para lang makakuha ng pabor ang pamilya Chu sa Xuanbing Valley. Ipapaubaya talaga nila ang sarili nilang anak para gawing laruan. Master, anong nangyari? May bagong disipulo na papasok sa ating sekta. Pero nasa alanganin siya ngayon. Sasanduan ko lang siya, babalik din ako agad. Hihintayin ko po ang pagbabalik nyo rito sa sekta, Master. White Tiger, pumunta ka rito ngayon din. Nandito po ako, Sect Master. Ano po ang ipinag-uutos nyo? Hatiin ang kalawakan patungo sa pamilya Chu. Sumama ka sa akin para magligtas ng tao. Sect Master, matatag na po ang lagusan. Diretso na po ito sa teritoryo ng Pamilya Chu. Pamilya Chu. Tingnan nga natin. Kung kaya niyong harapin ang galit ko. Chu Chingon, sumunod ka na lang ng maayos sa akin. Young Master ng Xuanbing Valley, isa kang walang hiya. Mas lalo kong nagugustuhan niyang pagiging palaban at saplada mo. Pagkatapos ng kasal na ito, makikita mo kung paano kita parurusahan. Chingon, para sa pamilya Chu. Kailangan mong magpakasal ngayong araw. Para sa pamilya Chu. Isasakripisyo mo ang sarili mong anak. Ang makatulong sa pamilya natin ay isang malaking biyaya para sa'yo. Walang kwenta ang ganitong pamilya. Dumating na ang takdang oras. Unang pagyukod sa langit at lupa. Lumuhad ka. Wala ka nang ang lakas para magpakamatay ngayon. Masakit man ang sirain ng sarili kong spirit root, pero mas mabuti na to kaysa mabuhay sa impyerno. Binaliktad niya ang daloy ng spirit energy niya para magpakamatay. Mga walang kwenta.
Hoy, anong tinutunganga mo dyan? Ituloy mo ang kasal, bilis. Ikalawang pagyukod sa mga magulang, kung may susunod man na buhay. Hinding-hindi na ako magiging parte ng pamilya Cho. Teka, bakit tumigil ang paligid? Sino yan? Sino ka? Ang lakas ng loob mong guluhin ang kasal ng pamilya Cho. Oh, napinsala ang spirit sense ko. Nakatadhana ang babaeng ito sa aming Taikang Sek, kahangalan. Ikakasal siya ngayon sa Xuanbing Valley. Ang lakas ng loob mong agawin ng babae ko, naghahanap ka ba ng kamatayan? Sino ka ba talaga? Ako ang Sek Master ng Taikang Sek, si Lin Zuan. Gusto mo bang maging disipulo ko? Opo, tinatanggap ko. Isasama ko siya ngayon. Para maging disipulo ko. Sino ang tututol? Dito sa Xuanbing Valley, wala pang nangangahas na mang-agaw sa nobya ng pamilya Chu. Ang lakas talaga ng loob mo. Nangahas ka pang makialam sa usapin ng Xuanbing Valley. Patayin niyo sila, tadteren niyo sila ng pino. Mga hamak na nascent soul, naglakas loob pang maglabas ng armas. Ang kapangyarihang ito, paanong naging posible? Nahijitan na nito ang soul formation. Sila. Elder, iligtas niyo po ako. Sino ka ba talaga? Sa tingin niyo ba, karapat dapat kayong alamin ang pangalan ng aming Sect Master? Isa ka lang kasangkapan ng pamilya Cho para makakuha ng mga kayamanan. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magpakasal sa walang kwentang yon. Mayroon nga talagang dumating para iligtas ako. Ang taong gusto kong isama. Mayroon bang tututol? Ang pamilya namin ay suportado ng Xuanbing Valley. Huwag niyo po akong patayin, alam ko na po ang pagkakamali ko. Isama niyo si Chingon. Babalik na tayo sa ating sect. Sinaktan mo ang elder namin. Inagaw mo ang manugang ko. Sa tingin mo ba ay walang taong may kakayahan dito sa Xuanbing Valley? Sige. Kung magagawa mong sirain ang Dharma form ng Valley Master, may liligtas mo ba talaga ako? Saan ba talaga nagmula ang Taikang Sect na yan? Nagbibigay-pugay po ang disipulong si Chu Chingon sa inyo, Master. Mula ngayon, wala nang sino man ang makakapanakit sa iyo. Ito ang Heaven Returning Pill. Ituring niyo itong kabayaran ko sa pamilya Chu. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng pill, Senior, para sa pagkakamali ng pamilya Chu. Mula ngayong araw, wala nang anumang ugnayan si Chu Chingon sa pamilya Chu. Chingon, mula ngayon, ang lugar na ito ang magiging pook ng iyong pagsasanay. Maraming salamat po, Guro. Ngunit, ang espiritual na enerhiya rito, tila hindi po angkop sa aking pangangatawan. Heto, tanggapin mo. Napakadalisay na enerhiya ng yelo. Ganun lang kadali niyang nailagay ang isang sagradong daluyan ng enerhiya. Nakakapangilabot talaga ang kakayahan ni Guro. May sagradong daluyan na rito para umalalay sa iyo. Kaya pagbutihin mo ang iyong pagsasanay rito. Hindi ko po bibigwin ang pag-aaruga ninyo, Guro. Ay patong mo ang iyong kamay riyan. Damhin mo at tanggapin ang pamanang inilaan para sa iyo. Ang reaksyon ng pamanang ito, mas matindi pa kaysa sa naranasan ko noon. Iba talaga ang pambihirang katawan ng yelo. Akmang-akma ito sa sining ng nagyayelong kalaliman. Guro, ang kapangyarihan ng bago nating kapatid. Mabilis na tumataas. Tila tatawid na siya sa susunod na antas, nandito naman ako. Kaya hayaan mo siyang tumawid ng walang alalahanin.
Napakabigat ng pressure na ito. Bihira itong mangyari, ang pamanang ito ay nagdulot ng pagbabago sa kalangitan. Ito ang tadhana at pagkakataong para lamang sa kanya, ang sining ng nagyayelong kalaliman. Maraming salamat po sa inyong pamana, guro, lubos ko na po itong nauunawaan. Ang sining ng nagyayelong kalaliman. Magaling. Pumasok ka na sa yungib at magsanay ng mag-isa. Gamitin mo ang sagradong daluyan ng yelo para umabante. Hindi ko po bibigwin ng matinding tiwala ninyo, guro. Ang pangangatawan niya ay talagang sumusuway sa batas ng kalangitan. Siguradong malayo ang mararating niya. Kailangan mo rin pagbutihin ang iyong pagsasanay, bago ka pa niya malampasan. Naiintindihan ko po, guro. Dodoblehin ko po ang aking pagsisikap, guro. 7 araw na po siyang nagsasanay sa loob. Parang nawawala na ng kontrol ang nakakamatay na lamig, huwag kang mag-alala. Ito ang pinakamahalagang sandali ng kanyang pagbabagong anyo. Antas ng immortal na kaluluwa, pambihira. Nilagpasan niya ang antas ng gintong nukleo at dumiretso sa immortal na kaluluwa. Nagbibigay-pugay po ako, guro. Mabuti na lamang at hindi ko po kayo binaygo. Narating ko na po ang antas ng immortal na kaluluwa. Napakagaling. Mula sa araw na ito, ikaw na ang aking magiging pangalawang disipulo. Sunod-sunod ang paglabas ng mga pambihirang talento sa sektang Taikang. Kakaibang pangitain. Siguradong hindi na mapakali ang mga nasa timog. Pinuno, sunod-sunod ang mga kakaibang pangitain sa bundok Luoxia. Mukhang may lalabas sa pambihirang kayamanan. Hindi pangkaraniwan ng mga pangitaing iyon. Tiyak na may matinding kapangyarihan na nakatago sa sektang Taikang. Pero may bali-balita na sila rin daw ang nasa likod ng pagbagsak ng sektang Xuaning. Mga walang kwenta lang ang mga Aron. Bakit naman sila katatakutan ng ating sektang Wando? Ipagbigay alam sa lahat, makipagsanib puwersa tayo sa kultong apoy. Pagkalipas ng 3 araw, magtitipon tayo sa bundok Luoxia. Marami na ang nagtitipon sa paanan ng bundok. Lahat sila ay may dalang mga handog. Pinuno, mahigit 10 pamilya mula sa timog ang dumating. Gusto nilang humingi ng proteksyon sa ating sektang Taikang. Hindi tayo tumatanggap ng mga basura. Gusto nila ng proteksyon. Kailangan nilang mag-abot ng 30% ng kanilang yaman taon-taon. Susunod po. Nakakatakot ang naging pangitain ng kaluluwa kanina. Talagang hindi masukat ang lakas ng sektang Taikang. Isang gabi lang, naubos agad ang sektang Aninong dugo. Kung hindi tayo susuko sa kanila, malamang ay lalamunin din tayo ng sektang Wando. Kakasimula pa lang naman ng sektang yan HMPH, ang lalaki na agad ng ulo. Ang bigat ng presensyang ito. 100 beses itong mas malakas kaysa sa pinuno ng sektang Wando. Ako si Zhao Wuji, pinuno ng pamilyang Zhao, dala ko ang mga yaman ng aming angkan. Nais ko pong makausap ang pinuno ng Taikang. Hindi tumatanggap ng bisita ang aming pinuno. Kung gusto nyo ng proteksyon, ibigay nyo ang 30% ng yaman nyo taon-taon. Harap-harapan naman yata yung pagnanakaw, ito ang utos ng pinuno. Makaalis na ang mga hindi sang-ayon. Pumapayag ang pamilya Zhao. Heto ang kontrata para sa 30% yaman namin. Mangyari po sanang tanggapin nyo, pati rin ang sektang Tian Shui, pumapayag. Heto rin ang kontrata namin. Seliado na ang kasunduan. Simula sa araw na ito, kayo na ay mga tagasunod ng aming sekta. 10 pangkatin ang sumuko, tumaas ang reputasyon, maglabas ng misyon, magsagawa ng malaking seremonya para sa pagtanggap ng mga disipulo, kumuha ng 100 disipulo, buksan ng pormasayo ng sekta para tumanggap ng mga disipulo, nahon na rin para magdagdag ng mga bagong miyembro sa sektang Taikang. Lambak ng lason. Mukhang atet na kayong mamatay. Palitan sa sistema, landas ng ilusyon, bato ng talento. Bawas ang 100,000 puntos ng reputasyon, tagumpay ang palitan. Pinunong sekta, nailagay na po ang kayamanan. Handa na ang lahat para sa seremonya. Hindi biro ang kaguluhan sa Qingming at sa timog na rehiyon. Ipamahagi ang utos. Simulan ng pagsubok pagkalipas ng 3 araw. Ibibigay ko po ang buong makakaya ko para pangasiwaan ito. Hindi tumatanggap ang sektang Taikang ng mga mahihinang nilalang. Sasalain sila ng landas ng ilusyon. Tumatanggap ng mga disipulo ang sektang Taikang. Sisiguraduhin kong makakapasok ako ngayon. Kahit ang sektang Anino ng dugo, hindi sila kayang banggain. Siguradong napakahirap ng pagsubok sa sektang Taikang. Ngayong araw, mag-uumpisa na ang pagsubok ng sektang Taikang. Pasukin ang landas ng ilusyon. Ang mga makakarating sa tuktok ay papasa.
Isa lang itong ordinaryong ilusyon. Panoorin nyo kung paano ako magiging una, haha. Ha. Huwag kayong lumapit, parang awa nyo na. Ha. Anong klaseng ilusyon ba ito? Sa akin mapupunta ang pamana. Walang aagaw. Napakahirap talunin ng mga demonyo sa isipan. Ang kasakiman, galit, at kahangalan ay puro ilusyon lamang. Tonggel. Nakarating na sa tuktok. Ikalawang pagsubok, pagsusuri ng talento, gamitin ang buong lakas at hampasin ang bato ng talento. Kung mas maraming ulap ng liwanag, mas mataas ang talento. Ang makakapagpalabas ng 3 ulap ng liwanag ay may katamtamang talento at tatanggapin sa panloob na sekta. Kahit na medyo matatag ang pag-iisip ng mga taong ito, talagang masyadong ordinaryo ang talento nila sa paglilinang. Ganyan talaga, matira ang matibay. Mahirap na talagang makahanap ng mga may pambihirang talento ngayon. Ganyan ang suot mo tapos gusto mong maglinang. Baka nga hindi ka man lang makaabot ng 3 ulap ng liwanag eh. 6 na sinag ng liwanag na ang lumabas sa Heavenly King. Ang binibining ito ay isang pambihirang henyo, mayroon siyang katawang espiritual ng tubig. Ito ay isang napakabihirang pangangatawan para sa kultibasyon na minsan lang makita sa loob ng 100 taon. Talagang napakabihira ng katawang espiritual ng tubig. Kukunin ko ang babaeng ito bilang isang inner disciple ng ating sektang Taikang. Ako, ang inyong disipulong si Jiaoling Earth, ay taos-pusong nagpapasalamat sa kabaitan ng pinuno ng sekta. Ako naman ang susubok. Isang katawang espiritual ng kidlat, isa na naman itong pambihirang talento, HMM. Katawang espiritual ng 5 elemento, talagang nakatadhana ng bumangon at mangibabaw ang sektang Taikang ngayon. Matagumpay na natapos ang malaking seremonya ng pagpili. Nakatanggap tayo ng kabuuang 420 bagong disipulo. Ipinagkakaloob na ang bulwagan ng Altmaya at ang pahintulot para itayo ang bulwagan ng mga armas. Tinatawag ang 4 na kagalang-galang na immortal, ang mga nangungunang grandmaster ng Altmaya at paggawa ng armas. Ang iyong lingkod na si Godan ay nagbibigay pugay sa pinuno ng sekta. Ang iyong lingkod na si Baikao at si Shenbing ay nagbibigay pugay sa pinuno ng sekta. 4 na kagalang-galang na immortal. Talagang napapanahon ng mga pabuya na ibinigay ng sistema ngayon. Tumayo na kayong 4, hindi na kailangan ng formalidad. Sa ngayon, muling nagsisimula pa lamang ang ating sekta at maraming kailangang ayusin. Kaya inaasahan ko ang inyong tulong para gampanan ang inyong mga tungkulin. Makakaasa po kayo, hindi namin bibigwin ang inaasahan ng pinuno ng sekta. Ang iyong lingkod ay magsisimula na agad. Pupunta na rin po ako sa bulwagan ng mga armas, upang gumawa ng mga banal na armas para sa ating sekta. Pinuno ng sekta, naayos na po ang mga bagong disipulo. Hinihintay na lamang po nila ang inyong mga tagubilin. Ipadala ang aking utos, ipapatawag agad ang pangkalahatang pagpupulong ng buong sekta. Ngayong araw ang unang pangkalahatang pagpupulong ng ating sektang Taikang. Sa lahat ng papasok sa ating sekta, kailangan ninyong tandaan ang 3 mahigpit na batas. Una, mahigpit na ipinagbabawal ang pananakit sa kapwa-disipulo. Pangalawa, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtataksil sa sekta. At pangatlo, ang sinumang mang-aapi sa sektang Taikang at sa mga kaalyado natin. Kahit saan pa sila magtago, siguradong papatayin natin sila. Napakalakas talaga ng ating guro. Ang sinumang lumaban sa ating sekta ay siguradong mamamatay. Kahit ang mga dahon tsaa mula sa banal na puno ng karunungan ay pwede ring ipalit. Ang angas naman nito. Kailangan kong magporsige at mag-ipon ng maraming puntos. Grabe talaga ang sektang Taikang. Nagtayo ang ating sekta ng isang pavilion para sa palitan ng puntos. Ang pagkumpleto ng mga misyon at pag-aambag ng mga materyales ay maaaring ipalit sa mga puntos. Mga pambihirang teknik, mga paeldores, mga banal na armas, at kahit ang mga dahon tsaa ng banal na puno ay pwedeng makuha gamit ang inyong mga puntos. Kahit ang mga dahon tsaa mula sa banal na puno ng karunungan ay pwede rin nating makuha. Sobrang angas talaga. Kailangan kong mag-ipon ng sandamakmak na puntos para sa Taikang. Sakupin ang lugar na ito. Huwag hayaang may makatakas kahit isa. Tumakas na kayo, nasakop na nila tayo. Alam nyo namang kabilang na ang pamilya Li namin sa Taikang Sect, HMPH. Ang kapal ng mukha mong gawin ito. Isang maliit at bagong puwersa lang naman ang Taikang Sect. Tapos may gana pa silang agawin ng yaman ng Yinsha Sect namin.
Hinding-hindi kayo palalampasin ng sect master ng Taikang. Kung maglakas loob mang pumunta rito ang batang si Lin Zuan. Tiyak na isasama ko siyang papatayin. Sect master ng Taikang. Iligtas mo ang pamilya Li. Anong mga alipors ng Taikang sect? Sa harapan ng Yinsha sect, isa lang kayong grupo ng mga langgam. Napakasama talaga ng Yinsha sect. Talagang gusto nilang galitin ng husto ang Taikang. Bumalik ka at sabihin mo kay Lin Zuan. Sa loob ng 3 araw, pumunta siya rito at lumuhad sa akin. Kung hindi, uubusin ko ang buong sekta niya. Ipadala ang mensaheng ito sa Taikang sect. Titignan ko kung paano siya luluhod at magmamakaawa sa akin. Pumunta raw ako at lumuhad sa loob ng 3 araw. Lalo atang lumalakas ang loob ng Yinsha sect na yan. Matagal-tagal na rin simula nang may makita akong taong nagmamadaling mamatay. Sect Master. Nakahanda po akong pumunta sa pamilya Li para durugin ang mga basura ng Yinsha sect at burahin sila ng tuluyan. Sige, pumunta ka. Huwag kang magtitira kahit isa. Ipakita mo sa buong mundo ang mangyayari sa mga kumakalaban sa Taikang. Masusunod po, sisiguraduhin kong maglalaho pati kaluluwa ng mga taga-Yinsha sect. Ang yaman pala talaga ng pamilya Li. Ngayon, mapapasa atin na ang lahat ng ito. Siguradong takot na ang Taikang sect ngayon. Ni hindi man lang sila makapalag, hahaha. Isang maliit na sekta lang naman kasi sila. Kung susubukan mang pumunta ni Lin Zuan, tutupukin ko siya ng buhay. Sinong lapastangan ang nagtatago dyan? Lumabas ka. Elder, masyadong malakas ang aura niya. Hindi kami makagalaw. Tanggapin mo ang bagsik ng sibat na ito. Sino ang matapang na nakikialam? Master ng sektang Yinsha. Protector by ng sektang Taikang. Protector by. Ikaw ba ang pisikal na kultibador na lumipol sa sektang dugo? Ako nga, isa lang naman akong pisikal na kultibador na umaasa sa purong lakas. Ang lakas ng loob mong magyabang. Walang kwentang atake. Ito ang kapangyarihan ng isang immortal emperor. Hindi natin siya kaya, tumakas na tayo. Sa tingin nyo ba makakatakas kayo sa akin? Manigas kayo. Kukunin ko na ang buhay mo. Ang kultibasyon ko. Baliw ka. Ang sektang Yinsha, si Black Phoenix, ang Thousand Poison Widow, at ang Raging Fire General. Nagsa-anim puwersa na ang 4 na sekta. Pagkalipas ng 3 araw, sasalakayin natin ang sektang Taikang. Sama-samang pag-atake. Mga hamak na insekto lang sila na naghahanap ng sarili nilang kamatayan. Pagkatapos ng 3 araw, lalabas ang lahat ng pinakamagagaling na mandirigma ng ating 4 na sekta. Ang sektang Taikang ay isa lamang maliit na sekta na kakabangon pa lang. Wala silang sinabi sa atin. Nabalitaan kong may kakaiba raw sa Lin Zuan na iyon. Ilang araw na ang nakalipas nang malaman ko na gumagawa ng malaking gulo ang sektang Taikang kamakailan. Kaya mas mabuti na mag-ingat tayo. Yinggo, anong nangyari sa'yo at nagbukha kang ganyan? Sect Master, ito ang babala ng sektang Taikang para sa inyo. Kung susubukan niyo raw pong umatake ulit, ito ang sasapitin ninyo. Mga buwisit na sektang Taikang. Dudurugin ko kayo ng pino hanggang sa mamatay. Sect Master, tinanggalan ko na po ng kultibasyon ng elder na iyon, at tinapon ko na po siya pabalik sa sektang Yinsha. Ano ang mga susunod nilang galaw? Ang sektang Yinsha ay nakipag-alyansa sa Thousand Poison Valley kasama ang iba pang 3 sekta. Sasalakayin po nila ang ating sekta pagkalipas ng 3 araw. Mga hamak na payaso, talagang hindi sila titigil hanggat hindi nila nakikita ang sarili nilang kabaong. Kung gayon, pagbigyan natin ang gusto nila. Sect Master, handa po akong mamuno sa mga kawal natin para lumaban. Sabihin mo muna kay Protector Shing na i-activate ang formation ng mga Diyos ng digmaan para mabigyan natin sila ng isang malaking sorpresa. Masusunod po. Hoy, lapastangang Lin Zuan. Lumabas ka dyan at salubungin ang kamatayan mo. Ngayong araw, walang matitirang buhay sa sektang Taikang, kahit pa mga hayop. Wala na bang ibang tao sa sektang Taikang? Isang hamak na bantay lang talaga ang ipinadala nila. Lumuhad ka na agad at magmakaawa. Baka sakaling iwan ko pang buo ang bangkay mo.
Paanong nangyari ito? Anong klaseng forma sayon ito? Buisit, may kakaiba sa pormasyong ito. Sabay-sabay tayong umatake para sirain ang forma sayon. Hindi ito maaari. Tayong tatlo na ang nagtulungan, pero hindi man lang natin masira ang formasyong ito. Hindi ako makapapayag. Ulitin natin. Huwag nyo nang sayangin ang lakas nyo. Ni isang galos ay wala kayong magagawa rito. Mga dating emperador. Sila ang mga dating emperador. Mga hamak na insekto, ang lalakas ng loob nyong manggulo sa aming sektang Taikang. Ano naman ngayon kung kayo ang mga dating emperador? Makikipagpatayan ako sa inyo. Isang atake. Isang atake lang. Ikaw na ang susunod. Maawa kayo, tagapagtanggulye, parang awa nyo na. Susuko na po ako. Ang sektang Yinsha ay handang maging alipin ninyo habang buhay. Hindi tumatanggap ng mga basura ang sektang Taikang. Pinuno, tapos na ang pinuno ng sektang Yinsha. Ang natitira nilang mga tauhan ay sumuko na rin. Ubusin silang lahat. Walang Aitet Ira. Dudumihan lang nila ang aking kaharian. Pinuno, handa po akong pumunta at lipulin ng punong tanggapan ng 4 na sektang iyon. Tagapagtanggol Q, tagapagtanggol Bai, tagapagtanggol Ye, tagapagtanggol Xing. Kayong 4, maghiwa-hiwalay kayo. Tumawid kayo sa kalawakan, at magtungo sa 4 na sekta. Sino man ang kabilang sa kanila, ay patayin nyo, walang Aitet Ira, makakaasa po kayo, pinuno, masusunod po. Ang sino mang manggahas na kalabanin ng Taikang, ay tiyak na mamamatay kahit saan man sila magtago. Pinuno, tuluyan na pong nawasak ang 4 na sekta. Pinatay po ang lahat ng lumaban at sinimon na natin ang buong kuta nila. Magaling. Ting, kumpleto na ang misyon na lipulin ang 4 na kalabang sekta. Ina-upgrade na ang taguan ng yaman ng sekta. Naglalagay ng 3 pinakamataas na antas ng espiritual na daluyan sa banal na imbakan ng Taikang. Ito ba ay mga daluyan ng pinakadalisay na enerhiya? At 3 pa talaga. Ang espiritual na enerhiya ng sekta ay naging ilang beses na mas malakas kaysa Rati. Ibinibigay na ang karagdagang pabuya, isang itlog ng sinaunang banal na halimaw. Sect Master, ang init na nagmumula sa banal na bagay na ito, kahit ako ay ramdam ang tindi nito hanggang buto. Hayaan mo. May sarili akong plano para rito. Napakataas ng temperatura ng apoy na ito. Kailangan kong humanap ng angkop na tao para mag-alaga rito. Master. Ano po ito? Napakabagsik na kapangyarihan ng apoy. Ito ay isang itlog ng sinaunang banal na halimaw. Muyo, taglay mo ang innate spiritual fortune body. Ikaw ang may pinakamalakas na sigla ng buhay. Mula ngayon, gamitin mo ang iyong espiritual na kapangyarihan para alagaan ang itlog na ito. Senior sister, mag-ingat po kayo, baka masunog kayo ng apoy na yan. Ako na lang. Master, magtiwala po kayo sa akin. Ipad-aloy mo ang buong lakas ng iyong katawan sa itlog. Master, sinisip-sip nito ang espiritual na lakas ko. Master, may demonyong enerhiya sa loob ng itlog. Master, napakalakas ng orihinal na kapangyarihan nito. Hindi ko na po yata kaya. Kalmayin mo ang isip at kaluluwa mo. Paikutin mo ang enerhiya sa iyong Huichun Acupoint. Haluin mo ito sa malamig na enerhiya ng Ice Marrow Spirit Vein. Kasi sisilang pa lang, pero nasa antas na agad ng Nascent Soul. Ito ba? Ang sinaunang banal na halimaw. Nakakakiliti, Master, tignan niyo po siya. Magaling. Isa siyang Red Flame Kilin. Perpekto ito para sa iyong espiritual na katawan. Master, bigyan po natin siya ng pangalan. Isinilang siya mula sa mapupulang apoy, kaya tatawagin siyang Qian. Ako, sa araw na ito, idinedeklara si Qian bilang tagapagbantay na banal na halimaw ng Taikang Sect. Nagbubunyi ang swerte ng buong sekta. Nagpakita pa ang gintong dragon. Muyo, malaki ang nabawas na enerhiya mula sa iyo. Iuwi mo muna siya at magpahinga ka ng mabuti. Maraming salamat po, Master. Mauuna na po ako. Matagumpay ang pagtatalaga sa tagapagbantay na banal na halimaw. Na-upgrade ang swerte ng sekta. Tumaas ang reputasyon. May bagong misyon, kumuha ng 3 personal na disipulo. Siya pala yun. Ang nagtataglay ng 100 Orifices Spirit Body, isang miyembro mula sa Tianbao Pavilion. Mukhang ang mga taga Tianbao Pavilion ay mapipilitan ding lumapit para humingi ng tulong sa akin. Ha 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 ha, Zhao Changshong.
Sinira mo ang aking Tianbao Pavilion. Talaga bang akala mo, ang pamilya Luo, ay wala nang ibubuga? Binibining Luo, huwag ka munang magalit. Nagsisimula pa lang ang palabas. Ito. Jade the Pulse Heiress ito ng ina ko. Anong ginawa niyo sa kanya? Huwag kang mag-alala, bisita ngayon ng pamilya Zhao ang ina mo. Nagkataon lang na na-ambush din ang inyong mga ngalakal. Talaga bang gusto ng pamilya Zhao na magkaubusan tayo ng lahi? Magkaubusan ng lahi. Sa tingin mo ba kaya mo, ibigay mo ang buong inventaryo ng Tianbao Pavilion? Kung hindi, mapapahamak ang buhay ng ina mo. Zhao Changshong. Manigas ka. At isa pa, sa loob ng 3 araw, papakasal ka sa pamilya Zhao bilang kabit ko, nananaginip ka ng gising. Mas mabuti pang mamatay ako kaysa pumayag dyan. Pwes, hintayin mo na lang ang bangkay ng ina mo. Tayo na. Masyadong malakas ang puwersa ng pamilya Zhao. Hinding-hindi ako tutulungan ng mga maharlikang pamilya. Ngayon, tanging ang Taikang sekta lang ang makakapagligtas sa akin. Ako po, si Luo Lingzi ng Tianbao Pavilion. Nagmakaawang makita ang pinuno ng Taikang Sect. Nakikiusap po ako, pinuno, magpakita po kayo kay Lingzi. Handa po akong magbayad ng kahit anong kapalit. May mahigpit na utos ang pinuno. Hindi siya tumatanggap ng mga bisita. Kaya umuwi ka na. Hindi aalis dito si Lingzi hanggat hindi ko nakikita ang pinuno ngayong araw. Luluhod ako rito. Kakaiba rin ang determinasyon ng babaeng ito. Sayang nga lang, napakahirap ng kanyang sitwasyon. Isang pambihirang espiritual na katawan, hindi nga nakapagtataka na siya ang napiling pangatlong disipulo ng sistema. Pinunong Lin, parang awa nyo na po, iligtas nyo ang ina ko. Iligtas nyo po ang Tianbao Pavilion. Ano ba ang nangyari sa Tianbao Pavilion? Huminahon ka at sabihin mo sa akin ang lahat ng detalye. Pinagnasaan ng pamilya Zhao ang yaman ng aming Tianbao Pavilion. Hinold up nila ang aming mga ngalakal. At banihag pa nila ang ina ko. Pinipilit nila akong magpakasal para maging kabit. At gusto pa nilang kuhanin ang buong inventaryo ng Tianbao Pavilion. May nahingan ka na ba ng tulong sa iba? Ang mga kaalyado naming sekta. Nang marinig nilang may eksperto ang pamilya Zhao na nasa banal na antas, umurong silang lahat. Isara ang mga pinto, wala tayong tatanggi pang bisita. Basta't pumayag lang po kayong tumulong, pinunong sekto. Kahit ano po ay gagawin ni Lingzi sa buong buhay niya. Hinding-hindi po ako magtataksil sa inyo. Hindi kailangan ng sektang paikang na mga alipin. Mga disipulo lang ang tinatanggap ko. Pinuno. Di talagang tinatanggap niyo po ako. Mula ngayong araw, ikaw na ang aking pangatlong personal na disipulo. Nagbibigay pugay po ang disipulong si Luo Lingzi sa inyo, guro. Ngayong kabilang ka na sa aking sekto, ang hustisyang nararapat sa iyo, ay sisiguraduhin kong maibabalik sa iyo. Nasaan ang aking mga tagapagtanggol? Narito po, mahal na pinuno. Ano po ang inyong ipag-uutos? Anong klaseng nakakatakot na lakas ito? Pumunta kayo sa pamilya Zhao, at iuwi nyo ang ina ni Lingzi. Masusunod po, tungkol naman sa pamilya Zhao. Patayin nyo silang lahat, walang ay tatirang buhay. Burahin nyo na sila ng tuluyan. Guro, may maalamat na ninuno ang pamilya Zhao, at may malakas din silang harang na nagpoprotekta sa kanila. Kahit gaano pa kalakas ang ninuno nila sa paningin ko, mga basura lang silang madaling durugin, permahan mo na. Itong kasulatan ng paglilipat, at baka sakaling buhayin pa kita. Pag-aari ni Lingzi ang Tianbao Pavilion. Huwag mo ng pangaray pang makuha ito, Luo Linggeyo. Kahit nga ang sarili niya, hindi na mailigtas ng batang yon. Itong Mystic Ice Jade. Ang pamilya Zhao ang batas dito. Sampain ka, mamatay sana kayong lahat. Teka, may mali, may sumusugod. Tumigil ka dyan, lapastangan. Teritoryo ito ng pamilya Zhao. Sino ka? Ang lakas ng loob mong sirain ang pinto ng pamilya Zhao. Nandito ako para bawiin ang mga buhay nyo. Walang hiyang bata. Akala mo ba ganoon-ganoon mo lang mapapasok ang pamilya Zhao? Nandito ang aming ninuno. Lumuhod ka na at tanggapin ang kamatayan mo. Kapatid, tumakas ka na. Mayroon silang maalamat na ninuno. Kahit nasa antas ka pa ng bathala, isa ka pa ring langgam. Tatapusin ng pamilya namin ang lahi mo ngayon din. Hindi. Hindi maaari to. Ang aurang ito. Ikaw ang dating emperador. Sinong nagbigay sa inyo ng lakas ng loob para galawin ang sektang Taikang?
Ano naman kung ikaw ang dating emperador? Nasa likod ng pamilya Zhao ang sektang Tianfu. Baliw, kasama ko ang sagradong anteng-anteng. Kaya huwag mo nang isiping masusugatan mo man lang ang pamilya Zhao. Ito ang anteng-anteng ng sektang Tianfu na nigel iligtas ng buhay. Kaya nitong salagin ang buong lakas na atake ng isang pinakamataas na bathala. Paanong nangyari to? Hindi ka palalampasin ng sektang Tianfu. Patawad, maawa ka sakin. Ibibigay ng pamilya Zhao ang lahat ng aming kayamanan. Parang awa mo na, huwag mo kong patayin. Sinalakay mo ang mga tao ng sektang Taikang. Kaya wala nang dahilan para mabuhay pa ang pamilya Zhao. Ina. Pinuno, ubos na po ang pamilya Zhao. Ang lahat ng opisyal nila ay tomba na. Kinuha na rin po namin ang lahat ng kanilang ari-arian. Magaling. Maaari ka nang magpahinga. Lingzi. Nananaginip lang ba ko? Ina, ligtas na po kayo. Iniligtas po tayo ng aking guro. Hindi pa magaling ang mga sugat mo. Hindi mo na kailangang magbigay galang. Magpagaling ka munang mabuti. Utang ko po sa inyo ang aking buhay, guro. Ako, si Lingzi, ay sumusumpang magiging tapat sa sektang Taikang hanggang kamatayan. Dahil isa ka sa mga disipulo ko, natural lang na protektahan ka ng sektang Taikang. Ibinibigay ko sa iyo ang aklat ng espada ng 1,000 kayamanan. Mula ngayon, ikaw na ang magbabantay sa kabangyaman ng ating sekta. Masusunod po, guro, hinding-hindi ko po bibigwin ang inyong tiwala, ang sektang Tianfu. Guro, ito po ba ang gusali ng mga lihim na mahika? Lumapit ka at ilapat mo ang iyong kamay sa lapida. Opo, guro. Ang init. Nakakapanatag ang kapangyarihang ito. Nalampasan ko na ang hangganan ng aking lakas. Ang espada ng 1,000 kayamanan. Bagay na bagay pala ito sa akin. Maraming salamat po sa inyong itinuro, Master. Naintindihan ko na po ang lahat. Magaling. Simula pa lamang iyan. Mula ngayon, ikaw na ang punong tagapamahala ng ating mga kaban. Ikaw na ang may hawak sa lahat ng yaman para sa pag-insayo ng sekta. Masusunod po, Master. Sisiguraduhin ko pong maayos ang pamamahala. Sa kaban ng ating sekta, pinuno. Nagbukas na ang sagradong lupain ng Xuanwang. Pagpupugay, pinunong Lin. Humahanga kami sa lakas ng inyong sekta. Kaya espesyal na nagpadala ang aming sekta ng 5 posisyon para sa sagradong lupain ng Xuanwang. Ang sektang Qindian ang kilalang pinakamalakas sa buong rehiyon. Ang bibilis nyo talagang makasagap ng balita. Sa harap ng sektang Taikang, paano pa magyayabang ang sektang Qindian? Sa hinaharap, umaasa po kami sa inyong awa at pag-unawa, pinunong Lin. Sa wakas ay sumuko rin ang mga lumang sektang ito. Sige, makakalis ka na. Pinatawag niyo raw po kami, Master. Ano po ang iuutos niyo? Malapit nang magbukas ang sagradong lupain ng Xuanwang. Nais kong pumunta kayo roon para magsanay. Masusunod po, Master. Hinding-hindi po namin kayo bibigwin, Master. Huwag po kayong mag-alala, Master. Habang nandito ako, walang maagrabyado sa atin. Muyo, ikaw ang manggenguna sa grupo ngayon. Isama mo sina Chingon, Lingzi, Linger, at Zhouhao. Komplikado ang sitwasyon sa loob ng sagradong lupain. Mag-ingat kayo sa lahat ng oras. Sundin ninyo ang lahat ng utos ng inyong senior sister. Naintindihan po namin. Sisiguraduhin ko pong ligtas ang aking mga nakababatang kapatid. Pagpupugay po, Master. Pagpupugay po sa 3 kong senior sisters. Pagpupugay po, Master, at sa inyo, mga senior sister. Ang sagradong lupain ng Xuanwang ay isang sinaunang guho. Maraming mga biyayang naghihintay roon. Pero napakadelikado rin ito. Ito ang mga anteng-anteng na sarili kong ginawa para sa inyong proteksyon. Kung makaharap kayo ng matinding panganib, ililigtas nito ang inyong mga buhay. Maraming salamat po sa inyong regalo, Master. Oras na. Humayo na kayo. Sa mga paggalaw ng enerhiya sa paligid, parang may nakahalong demonyong enerhiya. Galing iyon sa sektang Tianmo. Sana lang, wala silang masamang balak sa loob ng sagradong lupain.
Napakabigat ng gravity sa lugar na to. Medyo magulo ang enerhiya rito. Wala tayo sa labas ng Xuanwang Mystic Realm. Napunta tayo sa maling lugar. Senior sister, sobrang tahimik ng kakahuyang ito. Wala man lang kahit isang ibon. Mag-ingat kayong lahat. Pakiramdam ko, may nakatitig sa atin. Mga corpse soul wasps yan. Aabot sila sa 10,000. Senior sister, hindi. Hindi ako makagalaw. Ang lasong ito. Sinusunog ang kamalayan natin. Yelong usok. I-freeze ang kalangitan. Mabuti na lang nandito si Senior Sister Chingon. Kung hindi, paniguradong tapos na tayo ngayon. Huminahon kayo at mag-focus. Maraming salamat, eldest Senior Sister. Salamat sa pagligtas sa buhay namin, second Senior Sister. Patawad kung naging pabigat po kami sa inyo. Magkakapatid tayo rito, hindi nyo na kailangang magpasalamat. Masyadong mapanganib ang lugar na to. Damaykit lang kayo sa amin. Ang mga halimaw na to, may demonyong enerhiya sa katawan nila. Ibig sabihin ba nito? Totoo ang hinala ni Master. May papalapit at napakabilis nila. Biruin mo, may nakapag-freeze sa ganito car aming corpse souls. Napakalakas ng mahikang yun. Boss, tingnan mo ang mga token sa bewang nila. Taga-tayang Zuan continent sila. Anong binabalak mo't nagkukubli ka riyan? Kautosan ito ng sektang demonyo mula sa itaas na kaharian. Ilabas mo ang mahiwagang supot na iyan. Paanong nangyari ito? Ang nakamamatay na espada ay nagyelo. Sadyang matigas ang iyong ulo. Ang lakas ng enerhiyang ito. Sino ba talaga kayo? Sektang Taikang. Hindi kayo palalampasin ng sektang demonyo mula sa itaas na kaharian. Mga ate, sadyang abot langit ang inyong kapangyarihan. Maraming salamat sa pagligtas nyo sa akin, ate. Magkakapatid tayo sa sekta, kaya wala iyon. Isaayos mo muna ang iyong paghinga. Teka, may nararamdaman akong matinding puwersa rito. Ito ang sinaunang elixir ng Phoenix. Makakabuo muli ng katawan. Magaling, Lingzi. Itago mo muna yan. Masyadong matapang ang amoy ng dugo rito. Umalis na tayo rito. Pinatay nyo ang mga tauhan ng Chanfo sect namin at akala nyo makakatakas kayo. Nilipol ng Chanfo sect ang pamilya Zhao namin. Pinatay nyo pa ang pinuno namin. Kaya ngayon, dugo rin ang ibabayad nyo. Puro kasamaan ang ginawa ng pamilyang Zhao. Nararapat lang iyon sa kanila. Ang yabang mong bata ka. Ngayon din, isasama ko kayo sa hukay ng pamilyang Zhao. Wala ring silbi ang paglaban nyo. Mamatay na kayo. Lambat ng langit at lupa. Sa ilalim ng Immortal Emperor, lahat ay magiging abo. Ate, masyadong malakas ang kidlat na ito. Paubos na ang espiritual na enerhiya ko. Sampay ng Chanfo sect na yan. Naglagay pa talaga sila ng patibong dito. Mga basura ng Taikang. Ngayon, kayo ang isasama sa hukay ng pamilya Zhao. Young Master, walang katumbas ang lakas ng pormasyong ito. Tiyak na mamamatay sila. Itong basurang porma sayon na to, ang kapal ng mukha mong ilabas yan. Ayun, nakita ko na ang sentro ng porma sayon. Paanong nangyari yun? Binasag mo ang sentro sa isang tira lang. Ang basurang pormasyong yan. Kaya kung basahin kahit 10 ganyan sa isang tingin lang. Pambasag na banal na liwanag. Wag. Wag kang lalapit. Ang tatay ko ang Grand Elder ng Chanfo sect. Kung maglakas loob pa ang Chanfo sect na kalabanin ng Taikang sect, sisiguraduhin kong pagbabayaran nyo yan. Tayo na. Pansin na ang kakaibang enerhiya sa loob ng sikretong kaharian. Mga taga-Taikang, maghintay na lang kayong mamatay. Dududurugin ko kayo ng pino.
Buisit, bakit hindi masira-sira ang sinaunang selyong ito? Kuya Lu, kapag hindi pa natin ito nabuksan, darating na ang mga taga-ibang sekta. Iniisip ko pa naman kung sino. Kayo lang pala ang Taikang sect na nagmamayabang ngayon. Kayo lang, sa tingin nyo kaya nyo, gusto nyo rin palang makihati sa pamanang naiwan dito sa sinaunang palasyo ng Altmaya. Bakit? Pamilya nyo ba ang may-ari ng palasyong ito? Bakit? Bawal ba kaming pumunta rito? Ang selyong ito na kayang pumihil kahit sa mga immortal, ay kailangan ng napakalalim na pangunawa sa sining ng Altmaya para mabasag. Isang hamak na mayabang na baguhan lang naman ang sekta ng Taikang ninyo. Ano bang alam nyo sa Altmaya? Ha 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 ha. Ang kapal ng mukha mong Leytin ang sekta ng Taikang. Umatras ka, kapatid. Huwag ka nang makipagtalo sa isang mangmang. Mangmang. Ako na batang Panginoon, 3 taong gulang pa lang ay kabisado ko na ang mga halamang gamot at sa edad na 10 ay nakagagawa na ng payeldores. At ang lakas ng loob mong sabihin na mangmang ako. Kung magaling ka talaga, ikaw ang bumasag sa pinto na yan. Kung hindi mo mabuksan, lumayas na kayo rito sa Tagong Kaharian. Paano kung mabuksan ko? Kung mabubuksan mo nga, luluhod ako ngayon din sa harapan mo at hihingi ng tawad. Puro ka lang pasikat. Kahit nga ang banal na apoy ng aming lambak ng hari ng gamot, hindi kayang sunugin ang selyong yan. Ha? Paanong nangyari to? Hindi man lang siya gumalaw, pero nabasag niya ang selyo. Batang Panginoong Lu, bukas na ang pinto. Nasaan na ang pangako mo? Ay, ikaw. Paniguradong gumamit ka ng itim na mahika para mandaya. Sabihin mo na lang kung hindi mo matanggap na talo ka. Ang henyo pala ng lambak ng hari ng gamot ay isang duwag na walang isang salita. Ako ang naging bulag. Sadyang nakakabilib ang Altmaya ng sekta ng Taikang. Tandaan mo ang sinabi ko ngayon. Mayroon at mayroong mas magaling kaysa sayo. Sekta ng Taikang. Humanda kayo sa akin. Ang pamana sa palasyo ng Altmayang ito ay sa akin lamang. Nabasag mo man ang selyo, ano naman? Ang pamana ay nakabase sa tunay na galing sa Altmaya, makalipas ang 10,000 taon. Sa wakas, may nakapagbukas din sa lugar na ito. Ako po ang inyong nakababata, si Luming mula sa lambak ng hari ng gamot. Kasaadya ko pong pumunta rito upang tanggapin ang inyong pamana, dakilang senyor. Mangmang, hindi mahalaga kung saan ka nagmula para makuha ang pamana. Nakabase lang ito sa pagkontrol ng apoy at pagkilala sa mga gamot. Kapatid na Lu, hayaan mong ako na muna ang maunang sumubok para sayo. Paiba-iba ang temperatura ng apoy na ito mula sa lupa. Hindi ko ito makontrol. Hanggang dyan lang pala ang galing sa pagkontrol ng apoy ng pabilyon ng hari ng gamot. Napakahina at hindi matatag ang espiritual na enerhiya. Walang direksyon ang pagkontrol mo sa apoy. Bagsak. Ako po si Sumuyo mula sa Taikang sect. Hinihiling ko po ang inyong gabay, senyor. Kung ako nga ay nabigo, paano pa kaya magtatagumpay ang isang tagalabas na tulad mo? Ito ang likas na espiritual na katawan. Totoo ngang kaya nitong makipag-ugnayan sa espiritual na enerhiya ng lahat ng bagay. Young Master Lu, panoorin mong maigi kung ano ang totoong pagkontrol sa apoy. Napakabangong halimuyak ng payeldores. Isa itong perpektong gintong payeldores. Sa loob lamang ng kalahating oras, nakabuo na siya ng perpektong gintong payeldores. Paano nangyari to? Mabuti, paglipas ng 10,000 taon, nahanap ko na rin sa wakas ang aking tagapagmana. Ha 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 ha. Ang aking pamana ay naipasa ko na ng buo sa iyo. Huwag mo itong sasayangin. Maraming salamat po, senyor. Tiyak na palalagoyin ng Taikang sect ang sining ng payeldores. Taikang sect, sino ang naging guru mo? Ang aking guru po ay ang sect master ng Taikang na si Lin Zuan. Isa siyang malakas na eksperto sa Dao Ancestor Realm. Kaya pala nakahubog siya ng isang kamanghamanghang henyo. Handa akong magpasakop sa Taikang sect. Walang hiyang bata ka. Ibigay mo na ang sinaunang espada at baka buhayin pa kita. Hanggat buhay ako, hindi nyo ito makukuha. Sino yan? Mga natitirang basura ng Yinsha sect, nagagawa nyo pa rin maghasik ng lagim dito. Maawa po kayo, ako po ay mula sa Yinsha. Binibini, ayos ka lang ba? Nandito rin ba kayo para agawin ng espada? Isang lumang espada lang yan. Walang interes dyan ng aming Taikang sect. Taikang sect.
Sila ba yung misteryosong malaking sekta na lumipol sa Yinsha sect? Maraming salamat po sa pagligtas nyo sa akin. Ang pangalan ko po ay Yezie. Maliit na bagay, wala yun. Malubha ang mga sugat mo. Huwag mo nang piliting gamitin ang espiritual mong enerhiya. Salamat po sa paalala. Pabayaan nyo ako, kailangan kong makapunta roon. Ang mga guhong ito, sugurin na natin siya ng todo. Sobrang delikado kung susugod tayo ngayon. May mali. Umaapaw ang enerhiya sa loob ng katawan niya. Sampung-libong taon na ang nakalipas. Akalain mong may makakagising sa aking espada ng kaguluhan. Kung gusto mong makuha ang aking pamana, saluhin mo muna ang atake ng espada ko. Ang himalang ito ay dahil sa kapangyarihan ng banal na ninuno. Patawad po, hindi ko alam na isa ka palang disipulo ng banal na ninuno. Patawarin niyo po ako. Ito ang pamanang pinaghirapan ko buong buhay ko. Nais ko itong ihandog sa inyo, Binibini. Nakikiusap akong payagan niyo akong sumali sa inyong sekta. Dahil tapat ang inyong intensyong sumali. Sumama na kayo sa amin pabalik sa sektang Taikang. Sa amin, sa kuweba ng Qingyan, ang perlas ng Yuan Huang. Sino ang matapang na aagaw nito? Wala kayong karapatan, agimat ng kidlat at apoy, sumabog ka. Ang iinday nyo. Ang kakapal ng mukha ng sektang Taikang na agawin ang kayamanan natin. Lumayas kayo, o mamatay kayo rito. Guro, ligtas ko pong naiuwi ang mga kapwa ko disipulo. Ang katawang espada ng kaguluhan. Napakadalisay ng enerhiya ng kanyang espada. Isa nga talaga siyang pambihirang henyo. Kahit na naging mapanganib ang paglalakbay natin. Sobrang dami naman nating nakuhang kayamanan. Naghilom ang mga sugat ko sa isang iglap. Anong klaseng pambihirang kapangyarihan ito? Nagbibigay pugay po ako, banal na ninuno. Maraming salamat po sa pagligtas niyo sa akin. Wala iyon, hindi mo na ako kailangang pasalamatan. Nakadaan na si Ziyaw sa ating sektang Taikang. Yes, Ziyaw. Tatanggapin mo ba ako bilang iyong guro? Tinatanggap ko po, akong disipulong si Ziyaw, nagbibigay pugay sa inyo, guro. Susunod po ako sa inyo hanggang kamatayan, mabuti. Mula sa araw na ito, itinatatag ng sektang Taikang ang rurok ng espada. At ikaw ang mamumuno rito. Sistema, kumuha ka ng isang tabletang tagapaghubog ng katawan na nasa antas ng banal na immortal. Ito ang tabletang tagapaghubog. Makatutulong itong buuin muli ang pisikal mong katawan, upang muli kang makabalik sa mundong ito. Nasa pinakamataas na antas ng banal na immortal. Sa wakas, may sarili na ulit akong katawan. Panginoon, maraming salamat po sa bagong buhay na ipinagkaloob ninyo. Isinusumpa ko po ang aking katapatan hanggang kamatayan. Mula ngayon, ikaw na ang unang pinuno ng rurok ng espada. At gabayan mo si Ziyaw. Pinuno, nagsaanib puwersa ang pangkat ng Chanfo at ang dalawang malalaking sekta, pinalibutan na nila ang bundok Luoxia. Pinaslang ng sektang Taikang ang aming batang pinuno, kaya ngayong araw, wawasakin namin ang inyong buong sekta. So good. Kayong mga hamak na insekto, sa tingin nyo ba'y may kakayahan kayong pabagsakin ng sektang Taikang? Ang yayabang nyo, narito na ang sanib puwersa ng tatlong sekta. Lahat ng mandirigma, makinig kayo, lusubin ang bundok. Tagapagtanggol, tapusin mo na silang lahat. Imposible. Hindi maaari ito. Siguraduhin mong malinis ang lahat. Huwag mong hayaang madumihan ang mga kamay mo. Isang hamak na pagsubok lamang ng langit, mawasak ka. Ang pambihirang lakas na yan na sinamahan pa ng banal na sining. Wala nang sino man ang makakatalo sa kanya sa antas na ito. Nagbibigay galang po ako, guro. Maraming salamat po sa ipinagkaloob ninyong banal na sining, guro. Tumayo ka.
hindi mo na kailangang magpasalamat pa. Mula ngayon, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang pamumuno sa rurok na ito. Makakaasa po kayo, guro. Hindi ko kayo bibiguin. Sektang Taikang, talaga bang uubusin niyo kaming lahat? Ang sino mang kumalaban sa Sektang Taikang ay walang matitirang buhay. Ni isa. Kung ganoon, magkamatayan na tayo rito. Wawasakin ko ang langit. Kunin ninyo ang lahat ng mga espiritual na bato at lihim na aklat. Huwag kayong mag-iwan kahit isang pirasong bato. Ngayong mas lumakas na ang puwersa ng ating sekta, nais kong ipatayo ang lungsod ng Taikang sa paanan ng bundok. Guro, maaari po bang ako na ang mamuno sa pagpapatayo ng lungsod na iyan? Tamang-tama para sa iyo ang gawaing iyan. Kaya ipinagkakatiwala ko na ng buo sa iyo ang responsibilidad na ito. Maraming salamat po, Guro. Makakaasa po kayong itatayo ko ang lungsod ng Taikang bilang pinakamanghamanghang lungsod sa buong mundo. Pinuno, naubos na po natin ang lahat ng puwersa ng kalaban sa labas. Ang mga natitira ay nagtatangkang tumakas pabalik sa kani-kanilang sekta. Magaling. Pero sino ang may sabing pwede silang tumakas? Nagkawatak-watak na ang mga natitirang kalaban. Ngunit may iilang nakatakas gamit ang mga mahikal na anteng-anteng. Sect Master, kapag hindi natin inubos ang mga kalaban hanggang sa ugat, tiyak na babangon ulit sila pagdating ng panahon para mag-higanti. Handa po akong mamuno para pabagsakin ang 7 malalaking sekta. 8 dakilang tagapagtanggol, makinig kayo sa aking utos. Sa loob ng 3 araw, lipulin ninyo ang 7 sekta, ubusin nyo sila hanggang sa pinakaugat. Masusunod po, Sect Master. Titiyakin kong mabubura ang pangalan ng 7 sekta sa buong rehiyon ng Qingming. Ngayong kumilos na tayo. Kailangan natin silang ubusin ng tuluyan. Huwag po kayong mag-alala, Master. Habang nandito ako, sisiguraduhin kong walang magiging problema sa mga plano natin. Kung sino man ang magtangkang hamarang, walang sasantuhan ang espada ko. Humayo na kayo. Masyado nang naging tahimik ang Sektang Taikang. Panahon na para mamulat ang buong mundo sa lakas natin. Master, nandito na po ang lahat ng kayamanan mula sa kaba ng 7 sekta. Mayroon po tayong 9 na Supreme Spirit Veins. Dahil lang sa labanang ito, wala na ni isang puwersa sa buong Qingming Domain ang makakatapat sa ating sekta. Simula pa lang iyan. Kailangan nating loakan pa ang ating pananaw at tumingin sa malayo. Tuluyan ang nasakop ang Qingming Domain. Ang nakatagong misyon ay tuluyan na ring nakumpleto. Isang Dao Ancestor Experience Card. Ngayong hawak ko na ang alas na ito, hindi na ako matatakot kahit pa bumaba ang mga taga-Upper Realm. At itong Supreme Immortal Weapon, ang Espadang Taikang, talagang kamangha-mangha. Pagpupugay po sa Sect Master. Walang kapantay ang inyong lakas, Sect Master. Mamatay man kami, mananatili kaming tapat sa Sektang Taikang. Magsitayo kayong lahat. Ngayong dumami na ang ating mga disipulo, kailangan nating baguhin ang sistema ng ating sekta. Hinihintay po namin ang inyong utos, Sect Master. Paano po ba natin babaguhin ang sistema? Makinig kayo sa aking utos. Simula sa araw na ito, hahatiin natin sa 5 antas ang mga disipulo Chor, Outer, Inner, at Core Disciples. Paano natin hahatiin ang mga antas na ito? Makinig kayo, ang mga Chore Disciples ang bahala sa mga ordinaryong gawain. Kapag nakarating na sila sa Foundation Establishment Stage, maaari na silang umangat bilang Outer Disciples. Para sa mga Outer Disciples na gustong makapasok sa Inner Sect, kailangan nilang maabot ang Core Formation sa loob ng 3 taon. At kailangan din nilang pumasa sa pagsubok ng Path of Illusions. Masyado naman atang mahigpit ang mga kondisyong yon. E paano naman po ang mga Core Disciples? Ang mga piling disipulo ay dapat umabot sa antas ng Nascent Soul at makagawa ng malaking ambag. Sila ay susuriin ng mga pinuno ng bundok. Tungkol naman sa lay iyon, tanging ang mga mapipili ko lang ang karapat dapat makasali. Ano sa tingin nyo? Kailangan pa talagang gumamit ng sumpa sa langit para subukan ang katapatan. Ang sino mang magtaksil sa sekta, wawasakin pati katawan at kaluluwa. Ang pagsusuring ito ang ating unang linya ng depensa. Masusunod po. Ihahanda ko na po agad ang malaking seremonya para sa pagsusuri. Ang rehiyon ng Qingming ay simula pa lamang. Hindi ko alam kung kailan darating ang mga mula sa itaas. Magsisimula na ang paligsahan ng mga henyo sa rehiyon ng Kenglan. Magtitipon-tipon ng malalaking sekta. Muyo. Ikaw ang mamumuno sa grupo ngayon. Qin Gun, Ziao, Lin Zhaifei.
Tatanggapin po namin ang utos. Sisiguraduhin naming hindi masisira ang pangalan ng sektang Taikang. Mga magagandang binibini, kakain ba kayo o uupa ng kwarto? Maghanda ka ng 4 na pinakamagandang kwarto. At maghanda ka rin ng isang mesa ng masasarap na pagkain. Kailan pa nagkaroon dito sa rehiyon ng Kendlan? Ng mga ganitong kagandahan, talagang pinahanga nyo ang batang Panginoong ito. Magandang dilag. Sumama ka sa akin, at sinisiguro kung magagawa mo ang lahat ng gusto mo rito sa rehiyon ng Kendlan. Lumayas ka, gusto mo pa talagang daanin sa dahas. Ako, ang batang Panginoon, ay walang babaeng ginusto na hindi nakuha. Ha ha ha. Kapatid na Ziyaw, mas bumilis na ang espada mo kaysa noon. Umakyat na tayo. Magsisimula na ang paligsahan ng mga henyo. Huwag nating sayangin ang oras para sa mas mahalagang bagay. Maghintay lang kayo. Isang sekta na galing sa mahirap at liblib na lugar tulad ng rehiyon ng Qingming. May gana pa talagang sumali sa paligsahan ng mga henyo. Sa bagay, mukhang sariwa at magaganda nga sila. Baka nandito lang sila para pagsilbihan tayong mga ginoo. Wow. Sinwerte lang kayo kahapon. Ngayong araw sa arena, tuturuan ko kayo ng leksyon. Natalo na kita, may gana ka pang magyabang. May bagong dalang mahikang sandata ang batang Panginoon ngayon. Mukhang mas makunat kayong bugbugin ngayon kaysa kahapon ah. Mga buwisit na babae, tignan lang natin kung hindi kayo umiyak mamaya. Tara na, kapatid. Huwag na nating sayangin ang oras natin sa mga payasong yan. Simulan na ang laban. Ineng. Walang pinipili ang masong hawak ko. May oras ka pa para sumuko. O gusto mo na talagang mamatay? Unang laban. Ye Ziyaw ng sektang Taikang. Lumpo na si Sheng Luzhao, ang pinakamagaling na disipulo ng sektang Quangcui. Paanong nangyari to? Umaasa lang siya sa kapangyarihan ng mahiwagang espada niya. Tignan natin kung paano ko basagin ang galaw mo. Pangalawang laban. Panalo si Luoling ng sektang Taikang. Malas mo at nakatapat mo ang isang eksperto sa sandata. Napakatinding apoy. Bakit ako biglang tumanda ng ganito? Pangatlong laban. Panalo si Chu Qinggan ng sektang Taikang. Ano bang klaseng kapangyarihan yan? Kahit ang apoy, nagawa niyang balutin ng yelo. Unang laban para sa top 8. Ye Ziyaw ng sektang Taikang. Laban kay Xiang Fei ng sektang Bawang. Buwisit na bata. Ang yayabang nyo pa kahapon sa bahay tuluyan. Ngayon dito sa arena. Sisiguraduhin ng young master na to na pagsisihan mong buhay ka pa. At magmamakaawa kang patayin na lang kita. Si Xiang Fei ang pinakamagaling na henyo ng sektang Bawang. Napakalupit niya sa mga kalaban niya. Tapos na ang batang yan. Bagamat mukhang magaling ang sektang Taikang, wala pa rin silang binatbat sa pundasyon ng sektang Bawang. Qinggan. Sa tingin mo, ilang tira ang aabutin ni Ziyaw para tapusin ang tanggang yan? Isang tira lang. Kapag gumamit pa siya ng higit doon, talo na siya. Ang iindi ninyo mga insekto. Sumugod ka na. Gusto mo na talagang mamatay. Pupunitin ko yung bibig mo. Simulan na. Lumuhad ka sa harapan ko. Overlord Time Feast. Ano? Nasaan siya? Nasa likod mo, Chaos Chi. Ay, imposible to. Ang spiritual energy ko. Isang tira lang, hindi man lang niya binunot ang espada niya, pero nalumpo na niya si Xiang Fei. Ganyan kalakas ang disipulo ng sektang Taikang. Hindi ko akalaing ganito siya kadelikado. Walang hiyang babae ka. Ang lakas ng loob mong saktan ng anak ko, magbabayad ka ng buhay mo. Tandang Hakluban, wala kang karapatang saktan ng kapatid ko. Ang bastos, isang hamak na bata, ang lakas ng loob mong sigawan ako. Lumayas ka sa paningin ko. Ha 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 ha. Tumigil ka bilang isang elder ng sektang Bawang. Hayagan mong sinisira ang mga patakaran ng paligsahang ito. Kakalabanin mo ba ang aming sektang Kendlan? Nilumpo ng babaeng yan ang young master ng aming sekta. Napakalupit ng ginawa niya. Nagpapataw lamang ako ng nararapat na parusa sa isang opisyal na labanan. Buhay man o patay, nasa kamay na ito ng tadhana. Kung mas mahina siya sa kalaban, dapat handa siyang matalo at mapuruhan. Tama ang sinabi ng disipulo ng sektang Taikang. Kung magmamatapang ka pa rito, hindi na ako mag-aatubiling turuan ka ng leksyon. Magaling. Sektang Taikang.
Ang nangyaring ito ngayong araw, hinding-hindi kakalimutan ng sektang bawang. Dahil tapos na ang gulo, ipagpatuloy na natin ang unang laban para sa semifinals. Luo Lingzi ng sektang Taikang laban kay Chu Qingan ng sektang Taikang. Senior Qingan, simulan na natin. Sige, Junior Lingzi, lumaban ka. Napakalakas na ng yelo at hanging kapangyarihan ni Senior Qingan. Habang hindi pa gaanong pulido ang aking mga forma sayon, kaya susuko na po ako. Sa laban na ito, panalo si Chu Qingan. At ngayon, para sa huling laban, Ye Ziyaw ng sektang Taikang laban kay Chu Qingan ng sektang Taikang. Senior Qingan, ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko. Napakalakas ng inilalabas na enerhiya ng iyong espada. Tamang-tama lang sa gusto ko. Napakabilis talaga ng atake mo, Junior Ziyaw. Talo na ako. Kaya idinideklara ko, ang kampyon ng paligsahang ito ay walang iba kundi si Ye Ziyaw ng sektang Taikang. Ito ang napiling pabuya para sa ating kampyon. Isang medalyong magbibigay daan papasok sa sikat na, sagradong lupain ng Nirvana. Guro, hindi ko po kayo binaygo. Nakuha ko ang kampyonato. Magaling, hindi mo ipinahiya ang sektang Taikang. Binabati kita, ikaapat na kapatid. Sa iyo na ang karapatang pumasok sa sikretong mundo ng Nirvana. Master, nararamdaman ko po ang presensya ng lahing Phoenix sa loob niyan. Kung ganoon, isasama ko kayong lahat ngayon para tingnan ang loob. Ayon sa misyon ng sistema, may nakatagong pambihirang pagkakataon sa mundong ito. Master, baka iisa lang po ang pwedeng pumasok. Kung gusto pumasok ng sektang Taikang, sinong may lakas ng loob na pumihil? Napakatindi ng laso ng apoy dito. Hindi natatagal ang espiritual na enerhiya ko. Master, nakakatunaw ang apoy na ito, mahihirapan tayong makapasok pa ng mas malalim. Sistema, kumuha ng 6 na espesyal na anteng-anteng panlaban sa apoy. Ang galing naman ng bagay na ito. Hindi ko na maramdaman ang init. Master, nararamdaman ko na po, nandyan lang sa unahan, sumunod kayo sa akin. Maiiwanan na ako. Master, napakainit ng katawan ko. Masusunog na ang dugo ko, Muyu, umatras ka. Ito ang tadhana niya. Mag-ingat po kayo, Master. Napakalakas ng halimaw na yan. Mukhang wala namang masamang balak ang naiwang kaluluwa ng Phoenix na ito. Sinusubukan lang nito ang taglay niyang dugo. Huwag kayong gagalaw. Isa itong malaking biyaya para sa kanya. Master, tulungan niyo po ako. Master, kinakain ng mga Cade ng yelo ang enerhiya niya. Isang selyo lang na tumagal ng 10,000 taon. Mabasag ka sa harap ko. Huwag kang matakot, Junior Sister. Niligtas ka na ni Master. Maraming salamat po, Master. Maraming salamat, Senior Sister. Master, mag-ingat po kayo, may malaking grupo ng malalakas na demonyo ang nakapasok. Hahaha, sa wakas, nawasak din ang selyong tumagal ng 10,000 taon. Sa akin na ang munting Phoenix. Kapag nilamon ko ang dugong Phoenix mo, tiyak na anggat ang antas ng kapangyarihan ko. Lapastangan, hindi hahayaan ng sektang Taikang na dungisan ng isang demonyong tulad mo ang lugar na ito. Mga hamak na insekto lang kayo sa antas ng Soul Formation. Ang lakas ng loob niyong sumigaw sa harapan ko. Ang taong ito, nasa rurok siya ng Immortal Venerable Realm. Napakalakas niya. Medyo nakakatuwa to. Ngayong araw, lahat kayo ay mamatay rito. Hamak na Immortal Venerable lang, pero ang lakas ng loob mong tawagin ang sarili mong Panginoon sa harapan ko. Humahanap ka ng kamatayan, pues, ihahatid na kita sa kabilang buhay ngayon din. Tamang-tama, gagamitin ko ang demonyong ito, para maging regalo sa pagpasok ni Qingyan bilang disipulo. Ako ang emperador, si Tuyoan Qingcheng. Diyos ko, ang langit at lupa. Paanong naging posible to? Mga hamak na langgam, ang lakas ng loob ninyong mag-ingay rito.
Panginoon, parang awa nyo na, huwag nyo po akong patayin. Bilis, ipatawag ang mga tagapagtanggol ng Immortal Emperor. Sino ba talaga? Ang pinuno ng Taikang sect na ito. Napatay agad sila, tumakbo na kayo. Ah, isang atake lang ng kanyang palad. Daan-daang immortal ang namatay. Gaano ba talaga kalakas ang Diyos na to? Senior sister, yan ang tagapagtanggol ng ating sekta. Hanggat nandito si Master, walang sino man ang pwedeng manakit sa'yo. Si Yaching yan, taglay mo ang katawan ng Phoenix Nirvana. Gusto mo bang maging disipulo ng aking Taikang sect? Maraming salamat po, Panginoon, sa pagliligtas sa buhay ko. Ang espiritual na enerhiya rito ay mas puro pa kaysa sa ninunong jade ng aming angkan ng Phoenix. Daang beses na mas puro. Sige na, kumonekta ka sa batong monumento sa loob ng bulwagan. Makakahanap ka roon ng sining ng kultibasyon na babagay sa'yo. Sining ng Nirvana Fire Golden Immortal. Gaya ng inaasahan, ito ang pinakababagay sa kanya. Magaling. Hindi mo ipinahiya ang ating Taikang sect. Bakit? May gumugulo pa ba sa isip mo? Master, hinahabol ako para patayin ng Demon Clan. Iyon ay dahil may nag-uutos sa kanila mula sa likuran. Oh, aling lahi ng mga demonyo ba yan? Sila po ang Heavenly Demon Clan. Master, hinihigop niya ang natitirang Nirvana Divine Fire sa katawan ko. Iyan ang kanyang kapalaran at swerte. Nakaabot na siya sa level ng Immortal Venerable. Hindi na masama, nadagdagan na naman ng isang halimaw sa lakas ang Taikang sect. Panginoon ng Taikang sect, pakiusap, pakalmayan niyo po ang inyong galit. Nandito ang Overlord sect para mag-alay ng mga kayamanan bilang paghingi ng tawad. Nakikiusap po kami sa inyo, patawarin niyo kami. Handa pong mag-alay ng 10 Spirit Veins ang Demon Clan. Nagmamakaawa kami na magpakita ng awa ang Taikang sect sa amin. Bumalik kayo at sabihin sa pinuno ninyo. Kapag naulit pa ito, uubusin ko ang buong lahi ninyo. Pinuno, ang masamang enerhiyang ito ay napakalamig at napakabagsik. Tila hindi ito nagmula sa mundong ito. Gawa ito ng sektang demonyo. Hindi na magtatagal ang selyo sa ilalim ng lupa. Guro, handa po akong mamuno sa ating mga tauhan papunta sa ilalim para ayusin ang selyo. Sa kasalukuyang lakas ninyo, ang pagpunta doon ay isang pagpapakamatay lamang. Pinuno, kapag tuluyang nasira ang selyo, malalagay sa matinding panganib ang lahat ng buhay sa buong kontinente. Hindi paguguho ang mundo, pero kailangan ninyong magpalakas sa lalong madaling panahon. Sumunod kayo sa akin pabalik sa samahan. Bubuksan natin ang sinaunang larangan ng digmaan. Napakapanganib ng pagpunta roon. Buhay ninyo ang nakataya. Kung may natatakot man sa inyo, maaari na kayong umatras ngayon. Susunod kami sa inyo hanggang kamatayan. Pinuno, hinding-hindi kami aatras. Guro, mangyari po sanang buksan na ang lagusan. Tinitiyak po naming hindi namin bibigwin ang inaasahan ng ating samahan. Napakabagsik ng nakamamatay na enerhiya sa lugar na ito. Ito ang tunay na larangan ng digmaan. Nasa sabik na ang aking espada. Tamang-tama ang apoy ng aking phoenix. Gagamitin itong panggatong ang masasamang enerhiyang ito. Wuyu, pangunahan mo ang grupo at sumulong na. Hihintayin ko kayo sa Taikang. Babala. Pinasok na ng masamang enerhiya ang selyo ng sinaunang larangan ng digmaan. Biglang tumaas ang antas ng hirap ng inyong pagsubok. Mag-ingat kayong lahat. 10 beses na mas malakas ang nakamamatay na enerhiya rito kumpara sa labas. Amoy dugo ang hangin. Sila ang mga ligaw na kaluluwa ng mga namatay sa digmaan ng mga Diyos at demonyo. Masyado silang marami. Huwag kayong mataranta, buuin ninyo ang hanay ng depensa. Iwas. Hindi ko na kaya. Tatagan ninyo ang inyong loob. Isa itong pagsubok sa pagitan ng buhay at kamatayan. Tumaas ang antas ng aking kapangyarihan. Naabot ko na ang huling yugto, tumaas din ang antas ko. Kaya kung paslangin ng sino mang hamarang sa akin, wawasakin ng espadang ito ang lahat ng mahika. Napakalakas na atake. Bukas na ang lagusan, pero may mas nakakatakot na panganib sa loob. Tayo na. Dumaikit kayo sa akin.
Umatras kayo at gumawa ng porma sayon. Bilis, masyadong magulo ang enerhiya sa unahan. Nandoon ang selyo. Masisira na ang selyo ng dakilang ninuno. Pagkalipas ng 10,000 taon, makakalaya na rin ang lahi namin. Kititing na kaluluwa lang iyan. Huwag mo nang pangaripang sirain ang selyo. Mahal, masama ito. Hinihigop ng demonyong kamay na yan ang enerhiya ko. Masyadong malakas ang kapangyarihang ito. Hindi natin ito mapipigilan. Buisit, ganito ba kalakas ang presensya ng dakilang ninuno? Pinipigilan nito ang espada ko. Mga hamak na insekto ng mababang mundo, maging alay kayong lahat sa aking muling pagkabuhay. Mamatay na tayo rito. Mamatay kayo, hahaha. Maging pataba kayo para sa muling pagkabuhay ng lahi namin. Guro. Isa yang anino ni Guro. Ang anino ng dakilang ninuno, imposible. Paanong may buhay na dakilang ninuno sa mundo ng mga patay? Hamak na piraso lang ng kaluluwa. Huwag na huwag mong sasaktan ng kapatid ko. 10,000 taon itong pinagplanuhan ng lahi namin. Paanong matatalo lang kami sa isang hamak na bata? Tapos na ang panahon mo. Ang lagusan paakyat sa langit, mukhang mas maagang mabubuksan ng daan papunta sa mataas na mundo.